Yung ibibigay, two species yung ibibigay ko sa kanila, body and blood. Pero meron pang mga hinaharas na hindi sila makatanggap dahil pinipigil pa sila sa kaaway natin. Kaninang umaga, dalawa yung ina-exercise ko. Isa is 19 years old, no? taga Tagbilaran City. During exorcism, mga kapatid, alam nyo ba na ilan yung mga demonyo pumasok sa kanya? Yung revelation ng demonyo, meron silang 707. Ang dami, no? 707. Yung mga demonyong sumapi sa 19 years old, no? So, pinainom natin siya kanina, pero hindi siya nag-receive, no? Pinigilan siya na maraming demonyo. And was noted to have long-standing inner struggles marked by deep hatred and forgiveness. So, isa ito. So, yung kaaway natin ay favorito niyang titirhan itong unforgiveness and hatred po. At kung ma-process na natin siya, yun, malaki yun. Malaki yung improvement sa kanyang buhay. During initial sessions, when questioned, the entities identify themselves using the names. Ito yung pumasok sa kanya, nagpakilala. Ito mga high rank. Asmodeus. Ito po ay bago nating pasyente po. Yung pumasok sa kanya, si Asmodeus. Sino pa? Si Satan, Lucifer, Beelzebul. Biblical, no? Belphegor, Leviathan, Mammon. So yun po yung nagpakilala ng mga demonyo. Dahil yung exorcist, makakuman sa mga demonyo. Tell me your name, tell me your number, and then, yun na. No? So, in a prior exorcism, the subject exhibited severe manifestation. Just imagine na, during exorcism, mga kabatid, nagpakita siya ng severe manifestation, including whitening of the eyes. Yung dalawang mata niya, puti. No? Ano pa? Apparent levitation. Yung kanyang, ito yung kanyang katawan, gano'n na. No? Letter U na. No? Ano pa? Rigidity of the neck. Laging tumutuyok. Yung kanyang, ulo. No? And inability to speak. Hindi na siya makapagsalita. Example, sasabihin namin, I love you, Jesus. Hindi na siya makapagsalita. Pinigilan siya ng kaaway natin. She was also unable to verbally express devotion by saying, I love you, Mama Mary. Hindi siya makapagsalita dyan. Or, I love you, Jesus. Hindi din. Despite the gravity of the condition and the reported multiplicity of spirits, a solemn rite conducted this morning resulted in marked a significant improvement. May improvement na siya. Ngayon. No? Pero, nagtatago pa rin yung demonyo. Hindi madali yun. Saan siya nagtatago? Sa unforgiveness and hatred. Doon siya nag-dwell sa lower faculties of the man, of the woman. May higher faculties tayo, di ba? Anong dalawang higher faculties natin? Intellect and will. May lower faculties tayo. Yung urges natin, emotion natin, desire natin, yun po yung lower faculties natin. So, doon nag-dwell ang demonyo sa kanyang lower faculty. Okay? Kung susunod na tayo sa lower faculty natin, disordered na tayo. Dapat harmonious tayo. Sundin natin yung higher faculty natin. Paano natin susundin yung higher faculty? Wala namang laman yung intellect natin. Hindi mas strengthen yung will natin. Okay?
So may significant improvement na ang batang ito, 19 years old, nasapian ng 707 spirits. Ang dami, no? Siyang katawan, ang daming espiritu. So meaning, madami talaga yung demonyo. No? Isang katawan, maraming demonyong pumasok. At present, the subject's reactions have diminished to a minimal level. Kanina, may ano talaga, hindi na gaano nung first, hindi katulad ng una. Wild na wild siya. And her overall condition has stabilized, considerably indicating substantial progress and ongoing restoration. So meron na siyang substantial progress and ongoing restoration. Pero hindi pa siya completely liberated. Dahil bakit? Yung demonyo ay merong legal hold sa kanya. Una, yung bahay nila ay infested. Ano yung infested? Haunted house. Maraming, may nag-react na dito sa likod. Pasensya na kayo, ha. Totoo na may demonyo, mga kapatid. So sabi naman ni Kristo sa Matthew chapter 1 verse 27, anong sabi niya? Even the unclean spirits obey Him. Mark chapter 1 verse 27. Anong implication nito? Yung mga demonyo ay sumunod kay Kristo. Because the secret scripture clearly acknowledges the reality of unclean spirits. Hindi natin ma-deny ito. Ang banal na kasulatan, no, clearly acknowledge the reality of unclean spirits. Pero sad to say, parang hindi na tayo naka-encounter sa masamang espiritu. Sad to say, hindi na tayo nagpalayas ng masamang espiritu. Ilan lang ang nagpalayas? Totoo, hindi. Dapat tayo lahat. Simula ng bautismuhan tayo, tinanong tayo, do you renounce Satan? Ang sagot, I renounce him. Bakit hindi na natin siya ni-renounce? Hindi na natin siya ini-expel. So, salamat sa Diyos. Sa ministry ni Kristo na buhay dito sa Diocese of Tagbilaran. Amen! God is good! All the time! Natutuwa ba kayo ngayon? Or natatakot? Yung demonyo sumisigaw. Bakit sumigaw yung demonyo kanina, Father? Dahil yung demonyo ay puno ng takot. Ikaw din natatakot. Liwat ka sa demonyo. Parting liwatas demonyo. So anong sinabi sa banal na kasulatan? Even the unclean spirits obey Jesus. The primacy of Jesus to cast out the unclean spirit. And we are all disciples of Jesus. Amen! Because we are baptized in the name of the Father and now of the Son and of the Holy Spirit. Wow! So kayo na mag-deliverance sa bahay ninyo, ha? Alam nyo, yung nanay, tinanong ko ang nanay, Nay, nag-deliverance ka ba sa bahay ninyo? Before that, hindi sila nag-deliverance. Bakit? Bakit hindi kayo nag-deliverance, Nay? Natatakot ako, Father. Huwag kang matakot. The more you increase your fear to them, the more they increase their influence. The more you increase your faith to God, the more lessen their influence to us. Tingnan mo, Nay. Malaki yung improvement ng anak mo because you keep on delivering the unclean spirit in your house. Amen? Sinabihan ko yung bata, 19 years old, dalagita, ikaw din. Kung ba sense mo na sila, i-pray mo itong closing the occult third eye. Nabuksan yung kanyang psychic ability. So, tayong lahat magdasal, hindi lang si Father Darwin. Kung ako lang magdasal, musa mo tagdi katubuin eh. Puro lang, lagi na lang ako. Ako. So kayong lahat nandito. Kung meron kayong karamdaman, pwede kayo mag-self-deliverance, cast out the unclean spirits, or the spirit of illness. Dahil yung karamdaman ninyo, bro, itong, si bro, ito pangalan ni bro, te? Ha? Brad Roger, sana yung sungkod mo?
Iniwan mo na yung sungkod mo. 8 months po, nahirapan siya sa paglakad. Pero ngayon, iniwan na yung sungkod niya. Galing pa yan sa Southern Leyte. Nakita ko siya kanina, nag-offer. Wala nang sungkod ha. Praise the Lord. Kahapon pa yan, nung isang araw pa yan. At ang dami ng nalapitan nila na albularyo. Pumunta na sila sa doktor. Yung doktor walang finding sa kanyang sakit. So ito na po, yung tinuturo ng simbahan. Kayo na mag-deliverance after here. Kaya nga kinaktikais kayo. Ano yung objective namin? To empower you. Ano yung rason to empower you? All of you, so that all of you will be dependent on God because God is present everywhere. Father Darwin is not present everywhere. Amen? Kung may sakit kayo, kung may kapitbahay kayo, kaibigan kayo, na nagkasakit, ikatikais ninyo. Go to your priest, receive the sacrament of confession, anointing of the sick, Eucharist, yung katawan ni Kristo. Higit pa yon sa anting-anting mo. Higit pa yon sa habak mo. Bala na walang laman. Hindi diyan puputok. Yung habak, sinurinder mo na. No? So mabigat yung katawan mo, Brad. Pero ngayon, magaan na. Nakatayo na kanina, nag-offer. So saan ba yung sungkod niya? Ilang buwan ka na gumamit ng sungkod mo, bro? 8 months na? Dahil 8 months nung sinabi mo kagabi. Pero ngayon, ang gaan-gaan na yung, dahil yung kanyang unclean spirit, yun ang rason na hindi siya nakatayo. Hindi siya makalakad ng maayos. Lagi siyang dependent sa kanyang sungkod. Pero ngayon, na-amaze nga ako eh. Kahapon pa kami nag-deliverance sa kanya. Ngayon, nakalakad na without his sungkod. Amen. Hindi lang siya. Natural yung sakit niya eh. Hindi yun natural. Kung natural yun, kaya na paggamitin ng doktor. Amen. Kung natural yung sakit niyo, go to your doctor. Natutuwa ba kayo ngayon? Oy, marami tayong matulungan. And then magbalik loob na tayo sa sakramento because sacraments are instituted by Christ. Period. Higit pa yan sa anong healing. Healing without the sacrament. Kaya nga, magtawag pa ako ng additional priest para kayo lahat makakumpisal. Amen? At kung lahat ng kasalanan nyo, direct to the point, Father, ngawat kog manok, upat. Ay nanganli ang tag-iyas manok. Natay, labot, ana. Father, nangabit ko ka upat. Direct to the point. Nang li ko sa akong silingan, nga gwapa. Direct to the point. Ay nanganli ang gwapa ninyong silingan. Natay, labot, ana. Para lahat kayo makakumpisal. Amen? Isipin nyo na may sumusunod pa sa iyo. Direct to the point yung kasalanan natin. Dahil may schedule pa si Father. And then, tatawag pa tayo ng additional na pari para kayo lahat makakumpisal talaga. And then, pakurati ang yawa karon. Saan ba pakurat sa yawa? Mangumpisal mo. Pakurati yun. Masyak siya ng yawa ron. Amen? Galit siya sa mga lumilinya. Kayong lumilinya dyan, galit sila. Kumpisal mo. Ako na mo. So, pakuratin ninyong yawa ron, ha? Natutuwa ba kayo ngayon? So, ngayon, mag-bless ako sa mga religious items ninyo, ha?